legislative immunity sa Senado sina dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Para po yan, hindi magamit laban sa kanila ang mga isisiwalat nila sa pagdinig kaugnay sa investigasyon sa mga questionableng flood control project. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Isa pa sa idinawit ni Hernandez na tumanggap umano ng kickback si Senador Joel Villanueva na nanindigang wala siyang kinalaman dito. Binalikan ni Villanueva ang umunay litrato ng disappearing messages na umunay usapan ng senador at ni Alcantara noong October 2023. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman po. I'm sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na Actual, picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that, is this a new allegation that you're talking about? Was there a time na I asked or I nominated a flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Ipinakita din ni Villanueva kung gaano raw kadali mapeke ang mga abunay usapan sa cellphone. Bryce and JP, nakita niyo yung pinakita kong video? Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako. Hindi po namin alam na pwede palang gawin yon, Your Honor. Bit-bit din ni Villanueva ang kopya ng General Appropriations Act at sinabing wala raw naman doon ang sinasabi umanong proyekto niya. Pero ayon kay Hernandez, wala sa GAA ang ilang flood control projects dahil nasa unprogrammed na bahagi ito ng national budget. Yung pinakita niya po pala na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed. Nagiging pork barrel to ng DBM eh. No, sa totoo lang dahil isasabit sa inyo tapos kayo rin nagde-determine kung anong papasok o anong hindi. Si Senador Erwin Tulfo naglabas ng litrato na nagpapakitang naroon si Alcantara sa pagbibilang ng cash sa isang kwarto at inilagay sa mga kahon. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte ini-impake na yung limpak-limpak na salapi, nilalagay sa paper bag, ito oh. That's you, right? Or kakambal mo? Yes, Your Honor, ako po yun. Ikaw ang nag-supervise kung paano i-impake, kanino ibibigay. Definitely, mga naka-karton na yan. Oh. So, alam mo. Yes, Your Honor. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, ang mga cash ay isinugal ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys sa casino bilang paraan ng money laundering. Sa pagtingin sa isang litrato, isang dating kongresista ang idinawit ni Hernandez. Hindi, sabihin mo na lang, para kanino itong mas ano malapit po, ito? Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na maling pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni Boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Dating kongresista si Mitch Kahayon Uy, sa pagdinig, iginiit ni Alcantara na project engineer at implementing section chief ang nakakaalam at unang pumipirma sa proyekto. Sa amin po kasi, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, inipirmahan ko na po yun. Pero git ni Hernandez, magkakasabwat sila sa modo sina Alcantara, Engineer JP Mendoza at Engineer Paul Duya. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto, isa sa mga arkitekto na BODOS?
Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. So, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Sabi ni Hernandez, naisip nilang gumawa ng ghost projects pero hindi raw niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpapasok ng proyekto sa budget. Bakit nyo naisip yung ghost? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? Isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni Boss. Honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan. Nanindigan naman si Alcantara na wala silang alam sa budget insertions. Nagsumite lang daw kasi sila ng wish list sa regional office ng DPWH. Pero hindi ito umubra sa mga senador kaya kinontempt siya. Humarap din sa pagdinig si Sally Santos na may-ari ng Sims Construction Trading na humingi ng proteksyon sa Senado dahil nangangamba raw siya sa kaligtasan niya. Ayon kay Santos, pinahiram niya ang lisensya niya dahil hindi niya akalaing gagamitin ito sa anomalya ng mga taga-DPWH mismo. Hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Humiling naman ng legislative immunity sila Hernandez at Mendoza. Ibig sabihin nito, hindi magagamit laban sa kanila ang mga isisiwalat nila sa pagdinig. Handa rin daw si Hernandez na pumirma ng waiver para buksan ang kanyang bank accounts at isauli ang lahat ng kailangan niyang isauli. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag, kinundina ni dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy ang pagdawit sa kanya ni Engineer Bryce Hernandez sa mga questionableng flood control project. Ayon sa dating kongresista, walang basihan ang paninira sa kanyang pangalan. Kinatawan daw siya ng Caloocan at hindi ng Bulacan. Wala raw siyang anumang kaugnayan kay Hernandez na siya na rin anyang nagsabing hindi sila magkakilala ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Nasa public records daw ang mga ipinatupad niyang proyekto noong siya ay congresswoman mula 2022. Ipakita raw dapat ang ebidensya at kung wala ay tigilan na ang pagdungi sa serbisyo publiko. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang isang paupahang bahay sa barangay Calzada Tipas sa Taguig kagabi. Itinaas sa unang alarma ang sunog na narespondihan ng mahigit 20 fire truck. Alas 9 ng gabi nang ideklarang fire out. 6 na pamilya ang apektado. 4 na alagang aso ang nasawi sa sunog. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at ang kabuuang halaga ng pinsala. Ipinadeport na pabalik sa Shanghai, China ang mahigit 70 Chinese nationals na sangkot umano sa pogo at illegal mining sa bansa. Balitang hatid ni Bam Alegre. Pasado alas 3 ng umaga, inihanda na ang mga Chinese na nakatakdang ipadeport sa pasilidad ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay. Lahat sila nasangkot umano sa mga illegal na aktibidad sa bansa, partikular na sa illegal offshore gaming, fraud at illegal mining. Sumatotal 103 sila ng mga Chinese na ibabalik sa kanilang bansa, 8 babae at 95 na mga lalaki. Sangkot sila sa iba't ibang mga scam hub dito sa ating bansa mula Metro Manila, Pampanga, Laguna, Cebu at Tarlac. Sa grupong ito, pinakamarami ang nagmula sa 2 Pogo hub sa Pasay na na-raid noong February 2024. 49 na mga Chinese ang nakuha roon. 17 naman sa Parañaque noong February 2024 at 17 din mula sa Bamban, Tarlac noong March 2024. May 2 Chinese naman na nasangkot sa illegal mining sa Camarines Norte noong October 2024. Ayon sa PAOK, sasakay sila ng direct flight patungong Shanghai, China. Hindi nakapanayam ng media ang mga Chinese dahil sa language barrier.
This operation is in line with the President's pronouncement, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na ipagbawal ang lahat ng pogo dito sa Pilipinas. Ang iba dito may mga kinakaharap na kaso, so kailangan nilang ayusin muna, harapin, at hanggang sa maklear sila. Pag naklear sila sa kanilang criminal case, doon lang sila madedeport. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula 103 Chinese nationals, 91 lang ang napadeport kanina pong umaga. Ayon sa PAOK, hindi kasi pinayagang bumiyahe ang 12 detainees dahil hindi pa sila nabigyan ng implementation order ng Bureau of Immigration. Sa punto po ito, makakausap natin si Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Rafi, magandang umaga. Kumusta po yung unang beses na pag-upo nyo bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, lalo't 3 resource person agad yung na-cite in contempt? Yes, kasi talagang ang pinupurso natin dito yung katotohanan eh. Hanggang hindi natin nakikita yung bottom ng katotohanan dito, yung kailaliman, dapat lang talaga gawin natin lahat yung paraan. At dahil naman very evasive naman talaga sila sa mga pagtatanong ng mga senador, kaya nagkaroon ng motion at ito inaprobahan ng komite. Kitang-kita naman po na nagtuturuan na paano po babalansehin ng inyong komite kung sino talaga yung nagsasabi ng katotohanan. Well, dapat suportahan ng dokumento. Tulad halimbawa si Bryce Hernandez, nagpapaalam siya kahapon kung pwedeng payagan siya na lumabas ng Senate premises para maghanap ng katibayan. So kanina umaga, napag-isip-isip ko, baka ni Senate President Soto, gumagawa na ako ng letter request sa kanya at pumayag siya, papayagan, under escort, at hindi pwede mag-overnight para maghanap siya kung ano man yung pwede niyang hanapin, ledger, o kung ano man, nang sa ganon na meron siya may presenta sa susunod na pagdinig kung may makikita siya. Particular na doon sa 355 million pesos at saka 600 million pesos ni na Senator Jingo Estrada at saka ni Senator Joel Villanueva. Bago po ito kasi kahapon nabanggit nyo na nagpaalam siya pero hindi nyo pinayagan. Sabi nyo mag-utos na lang siya ng iba. Pero ngayon, nagdesisyon kayo na siya na mismo ang papayagang lumabas para maghanap nitong sinasabi niyang ebidensya. Yes, kasi initially, ang naging instinct ko, naisip ko, baka paraan niya para tumakas o kaya makapaglinis kasi, di ba, frozen na yung mga accounts niya, di ba? Pero I slept over it and naisip ko, ang pinupurso natin yung truth. So, yun, pwedeng isugal yun under escort at saka may strict na instruction, huwag siyang hihiwalayan habang nasa labas siya. Hanggang kailan po mananatili sa Senado itong mga na-cite nyo in contempt? At ano pong, nagko-cooperate na ho ba sila ngayon o nagpapahaging na sila sa inyo na sila magsasabi na ng katotohanan at magbibigay din ng ebidensya? At the very least, si Bryce, kahapon nagpahayag siya ng konting remorse, pero hindi enough. Pero sabi niya nga, hindi naman siya makapagturo nang wala siyang ebidensya. So kaya ngayon, papayagan namin siyang lumabas kung hindi bukas sa linggo para maghanap ng sinasabi niyang katibayan. Kasi alam mo, Rafi, yung elemento ng aligasyon ni Bryce na merong 355 million na naka-allocate sa kanyang area si Senator Jinggoy at 600 million si Senator Joel. Ano na yun? Validated na yun kasi gaan na yung nagsasabi na totoo yung sinasabi niya. Yung isang elemento pa na nawawala, na kulang, yung aligasyon niya na nagbigay siya ng 30% na commission. Yun ang kailangan patunayan niya na talagang doon sa 600 saka 355 nagbigay siya ng 30% doon sa dalawa. Kung wala siya mapapakita katibayan, mananatiling aligasyon yun. Pero kung may mapapakita siya sa amin pagbalik niya sa Lunes o kung kailanman sa pagdinig na meron siyang pinangawakan ledger man o resibo man o kung maski anong pruweba na talagang nagbibigay siya o nagkapagbigay siya ng 30% na komisyon, pwede namin i-recommenda sa ICI o even sa Ombudsman na file ng kaso yung aming dalawang colleagues.
Pagbibigyan po ba yung hiling ng legislative immunity sa Senado, sina dating Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza? Continuing evaluation kasi yung legislative immunity, actually nagranta na sila. Pero ang condition kasi doon, dapat talagang pawang katotohanan lamang, hindi pwedeng haluan ng hindi totoo. Kung hindi, ma-withdraw yun, mawawala sa kanila yon. Maliwanag naman yung explanation at naintindihan naman nila. Hindi na ho bago sa inyo itong mga ganitong investigasyon at yung ganitong mga personalidad, yung pakikitungo sa inyo, yung pagsasalita nila in public. Sa mga ganito ho ba, palagay nyo may pinoprotektahan sila? Kaya maingat at nagtuturuan lang sila dito sa inyong pagdinig? Sa punto ni Henry Alcantara, obvious yon na may pinagtatakpan. Kasi hindi kami makatawid sa kanya, napuputol kami kay Bryce Hernandez. Dahil si Bryce nga, Hernandez, at least, nagsasabi siya ng totoo at nagsasabi naman siya kung sino yung dapat papanugutin pa bukod sa kanila. Si Henry Alcantara, obviously, nagdidig in. So yun ang dapat naming ma-explore pa kung paano siya magsabi ng totoo. Posible pa po bang madagdagan yung mga pangalan ng DPWH officials, contractors at maging politiko na dawit dito sa flood control projects? Ang Ombudsman po naglabas na ng preventive suspension sa 16 ng mga opisyal at empleyado ng DPWH. Posible. Basta kami, kung saan kami dadala na ebidensya, hindi kami mangingimi, hindi kami mag-hesitate. While ebidensya titingnan natin, of course, naintindihan natin yung galit ng mga netizens, pero hindi naman kami madadala doon sa kung saan nila kami gustong dalhin. No? Ang importante rito, ang bottom line is ebidensya kung saan kami dadalhin. Yun ang susundin namin, hindi yung galit ng sinasabi nating mga netizens. Hingi na rin po namin yung reaksyon nyo sa pagbibitiw ni late Representative Martin Romualdez bilang House Speaker at posible na ron ihinto na ng Kamara yung kanilang investigasyon sa flood control anomalies. Oo, nabanggit na rin yan nila kay Senator Soto, pati si Congressman Ridon, nagpahiwatig na. Dapat nga mag-meet kami noong araw na yon, kaya lang nagpalit sila ng liderato, hindi natuloy. So, independent, kung gusto nila terminate, nasa kanila yon. Pero sa amin, ang usapan namin ni Senate President, hanggang hindi namin na-ferret out yung buong katotohanan na kung maaring meron pang iba na matataas, lalo na mga legislators. Kasi ang pag-iisip ko rito, Rafi, saan ba nag-ugat lahat ito? Di ba doon sa pag-insert? Kasi kung walang nag-insert, walang nakialam doon sa budget na ito'y nasa poder ng mga congressmen naman, hindi mangyayari lahat ito. So, kung halimbawa sa pagtatanim ng puno o kaya maski anong halaman, nagsisimula tayo sa seed, di ba? Ang nakita natin dito, ang pinagmulan lahat nito, insertion ng mga mambabatas. Kung walang nag-insert at walang nag-influensya doon sa mga district engineer sa iba't ibang distrito, malayong mangyari ito. So, yun nga, nagsimula ito sa Kongreso, both houses. Mabilis na reaksyon lamang po ninyo dito sa mga mangyayaring pagkilos o protesta sa linggo. At paano po ito makakapekto sa inyong ginagawang investigasyon? Hindi ako madidistract. Basta sabi ko nga, ebidensya lang titingnan ko. Hindi yung where the mob or the angry mob wants to take us. Doon kami kung saan ng ebidensya, where the evidence will bring us, doon kami. Okay, well, abangan po natin itong pagpapatuloy ng inyong investigasyon. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Maraming salamat, Rafi. Yan po si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Abiso po mula sa Department of Transportation, pansamantalang isasara ang North Avenue simula sa Miyerkules, September 24. Para ito sa excavation ng pedestrian tunnel ng Quezon Memorial Circle Station ng MRT Line 7. Buong araw isasara ang kalsada na papuntang Quezon Memorial Circle hanggang November 30. Nag-abiso ang DOTR na dumaan muna ang mga motorista sa mga alternatibong ruta. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nadisgrasya ang mag-asawang street sweeper sa gitna ng trabaho sa Mandaue, Cebu. Cecil, ano nangyari? Rafi, na hit and run ng isang pickup truck ang mag-asawa habang nagwawalis. Nangyari ang aksidente sa Barangay Tipolo kung saan nakita pa ang pagdaan ng nakabanggang pickup na galing dito sa Cebu City.
Nirespondihan ng mga barangay tanod ang mga biktima at dinala sa ospital. Dead on arrival ang lalaki habang sugatan ang kanyang misis. Makalipas ang ilang oras, isinuko sa Traffic Enforcement Unit ng sarili niyang ina ang driver ng pickup. Walang pahayag ang suspect. Sasampan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury. Hindi kita kayang tanggapin. Tampok si Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa sa first part ng special anniversary episode ng Wish Ko Lang. Gagampanan ni Barbie ang karakter na may albinism at may butas ang puso. Makakasama ni Barbie sa episode sina Sam Concepcion, Lovely Rivero at Ines Veneracion. Bukas na yan 4 p.m. sa GMA. Kaya ko pang tiisin tong sakit ko kesa sa pagtrato mo sa amin. Isa pang kwentong dapat abangan ngayong Sabado. Ang Anak Kong Porn Star episode ng Magpakailanman na pagbibidahan naman ng beauty queen at sparkle star na si Rabia Mateo. Iikot ang storya sa karakter ni Rabia na mapipilitang gumawa ng adult videos para matulungan ang ina na may sakit. Tampok din sa episode sina Ami Austria, Carlo Gonzalez at Pancho Magno. 8:15 p.m. yan bukas sa GMA. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa Bagyong Nando. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Connie. Pakipaliwanag nga lang po itong sinasabi na chance ang maging super typhoon ng Bagyong Nando. Yes po, base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, possible po na lalakas pa itong si Tropical Storm Nando sa mga susunod na araw. By tomorrow po, posibleng typhoon na po ito o nasa minimum of 120 kilometers per hour na yung lakas niya. And then pagsapit po ng Monday or Tuesday kung saan pinakamalapit ito dito sa may northern Luzon is maaari siyang maging super typhoon. So minimum of maximum winds po na 185 kilometers per hour. So napakalakas na hangin po ito. Nakikita na ho ba natin more or less saan po mga probinsya, mga maapektuhan? Yes, yung mga lugar po at probinsya dito sa may northern Luzon, lalo na ang Batanes and Cagayan provinces, possible siyang magtaas po ng hanggang signal number 5. And then other areas pa po ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region, signals number 2 to number 4. And then some areas pa ng Central Luzon, hindi rin natin inaalis ang chance na mag-signal numbers 1 and 2. I see. At may inaasahan pang malaking pagtitipon po sa Luneta at EDSA sa linggo. Ano ho ang magiging lagay ng panahon natin by weekend? Yes po, sa darating po na weekend, especially sa Sunday, we're expecting na papalapit na talaga dito sa may extreme northern Luzon ang Bagyong Nando. So merong epekto yung outer part ng bagyo dito sa may eastern side ng Luzon from Cagayan Valley down to Bicol Region. And then sa kaliwang banda naman po sa may western side, asahan yung epekto ng southwest monsoon or hanging habagat. So kabilang dyan ang Metro Manila at yung mga nearby areas natin sa Calabarzon and Central Luzon na magkakaroon ng mga occasional light to moderate rain spot. Minsan lumalakas po ito lalo na po sa dakong hapon. So recommended po na magdala ng payong or pananggalang sa anumang ulan or baha po. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas kaugnay sa paghahanda tuwing masama ang panahon. Sa ilalim ng Republic Act No. 12287, pinapayagan ng gobyerno na magdeklara ng State of Imminent Disaster. Layo nitong bigyan ng sapat na oras ang gobyerno na mapaghandaan ang mismong pagtama ng kalamidad. Kabilang dyan ang pag-alerto sa mga komunidad at pagsusulong ng emergency preparations. Nakabatay ang deklarasyon sa rekomendasyon ng National, Regional o Local Disaster Risk Reduction and Management Councils. Dapat din ay magsagawa ang mga naturang ahensya ng pre-assessment kaugnay sa paparating na kalamidad bago magrekomenda. Ang NDRRMC ang inatasang maglabas ng guidelines para sa pagpapatupad ng batas sa loob ng 60 araw matapos itong aprubahan ng Pangulo.